Kim Chu, day. Nganong nitingog pa man kaday, kabalumi daan ha nga bugo ka, kabalumi nga wa ka katiwas og eskwela maunang, di ba in 2021 nagregret ka for not finishing your studies, pero day unta day sa mga topics nga wala kay alam, sa mga topics nga bugo ka, ayaw na pag-apil-apil. Napakay pa chika-chika diri o. Sa aking opinion, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Day. I know that you are entitled to your own opinion, but you are not entitled to your own facts because at the end of the day, Kim, facts are facts, okay? Now, let's talk about facts para naman maliwanagan ka. Firstly, there is no obligation of the Philippine government to surrender someone to the International Criminal Court, okay? Now, ang panlaban ninyo karon mga kulto sa kakampota, okay? Ang inyong panlaban kay ang RA 9851. Now, Kim, kung naakay time, basahagan ni ang RA 9851, it's not an extradition law nor a surrender law. Ang RA 9851 is a domestic law, meaning applicable lang na diri sa Philippines, and it's a domestic law penalizing crimes against humanity and genocide. So nganong dalon pa nato sa ICC kung naa tay domestic law? 'Di ba? Sabtan Kim, mo na ang second point. Now, third point, Section 17 of RA 9851 niingon nga yes, pwede i-surrender pero given nga naay applicable treaty or naay enabling legislation to do so. Karon Kim, wala na. Kaya nga no, nag-withdraw na ta sa Rome Statute in 2019. And Kim, ang sa ICC Kim or sa international law or sa Rome Statute Kim, the ICC can only intervene to the country if the country is unable or unwilling to prosecute crimes. So dapat ang imong i-pressure kung nangita kag hustisya ang local government, ang executive department diri sa Philippines nga mo file sila og kaso against Bato or those co-perpetrators named before the ICC. Kung gusto yung kaghustisya, nganong dalon pa man, nganong i-export pa man sa ICC, sabtan? Okay. Now Kim, wala pa enabling law. Kay again, dili extradition law, dili surrender law ang RA 9851. Ang reason nga no nag-file og petition si Bato dito sa sa Supreme Court tungod iyang gina-question gani ang validity sa arrest. Kay nga no, right after the withdrawal of the Philippine government sa Rome Statute Kim, ang tanan kuan dito wala na tay kuan kanang ang atong pakigtimbayayong with the ICC naputol na. Dili na pwede. Okay? Tapos Kim, wait lang. Sorry, nag-sneeze ko. Tapos Kim, ang inyong panlaban na pod karon Kim, nga mao ni ang narrative nga gina-peddle sa inyong mga attack dogs nga sa Pangilinan versus Cayetano daw. Pero if you read the entire ruling, nakabutang dito Kim Chu ha, paminaw, nakabutang dito nga magpabilin lamang ang mga liabilities dili ang pag-enforce or pag-arrest. Walay appeal na siya sa mga liabilities na to before the withdrawal of the Philippines to the ICC or to the Rome Statute. Okay? Now Kim, nakalimot naman unta mi sa imong law of classroom, nakalimot naman unta mi ato imuhang kabulukan atong 2020 nga nagbuhat kag imuhang own batas. 'Di ba? Sa classroom may batas, bawal lumabas, 'di ba? Daghan kay kag chika nga na Kim nalimta naman unta namo na pero karon nag-apil-apil na pod ka ing ani. Kung ako bitaw sa imuha Kim no kay tungod daghan kag kwarta, mag-eskwela ka or mag-study ka og law, 'di ba? Nagpa-enroll pa ka sa University of the Philippines Open University pero wa gyapon nimo gihuman, 'di ba? Mao na priority scheme, unaha sa ang pagpadaghan og knowledge sa imong utok before ka mo apil-apil sa mga topics nga you have less knowledge about. Okay? Kim Chu, again, kabalumi nga bugo ka pero please stop spreading your virus to the entire country. Hindi po nakaka-proud ang pagiging bobo. Thank you Kim, bye. Hello guys, kailan mo aning bayhana? Hilas no, gihilas na yung basa sa iyang post kay karon gina-share ni siya sa mga kakampings and naga-viral ang iyahang commentary about these women right here. Okay, ana siya, I am all for empowering women but not when these are the women in power. Nakakahiya kayo. Wow, nakakahiya daw sila Pia, sila Lauren, Camille and Aimee. Sige, let's talk about these women first, okay? Pia Cayetano, aside from being a senator, she's a lawyer. Lauren Legarda, accomplished journalist. Camille Villar, she has taken her MBA sa isa ka business school sa
Barcelona, Spain. Tapos si Amy, although controversial ang iyang educational attainment, pero accordingly, she's a graduate sa UP College of Law and then she took courses sa Princeton University. And then when I check this woman, Vivory Esclito at ato iyang last name, ni-appeal ni join ni siya og Pinoy Big Brother, PBB. Tapos, in one of her interviews, she said na ang iyang one of her biggest insecurities in life is iyang pagkabulbulon. Ay, joke, sorry. Ang iyang pagkabalbon daw, ing ana. So, di ba, insecure pa si ate. Tapos, sige, hubo-hubo, mabalbon, mangkahaing ana. Pero, pag-check na ko sa iyang educational background, Diyos ko, as senior high graduate, putang ina, the audacity to bash these women, nakakahiya daw ng mga babae dire, pero in fact, mas accomplished, mas established, and nag-excel sila sa ilang career and sa ilang chosen fields. Kaning bayhanan ni kinsa di ni siya. Usi naabot ni mo tapos nag-take pag siya currently pursuing daw siya sa iyang entrepreneur course sa sa to nga university, nakalimot na ko. Pero ang imo pang na-achieve sa life kay ang pagiging senior high grad. Mukaon pa kag mga 1,000 kasako before nimo ma-achieve ang mga nabuhat aning mga bayhanan, tapos sila ang nakakahiya. Basig ikaw day kay di ba? Ana kay imong insecurity kay imong pagkabulbulon, pero nganong gahubo-hubo man ka day. Diyos ko nimo, dapat dili Vivory imo ngalan, dapat Vovory kay bobo ka, tanga. Okay guys, nakita na nako. So, mo din ni ang istorya ni Janine Gutierrez. Ana siya. Wow, now he's saying he's a Filipino and he needs our support. Janine, unang-una, let me just put this on record that Bato de la Rosa did not declare na hindi siya Filipino. Ever since, proud na proud siya nga Filipino. Maugi na ang reason nga nung ni-eskwela siya sa PMA, sa Philippine Military Academy. O isa po na sa reason nga nung for 30 years nag-serve siya sa country because Filipino siya. 30 years siya nakipag-away sa mga NPA, sa mga communist terrorist groups nga inyong ginapang enable, nga inyong ginapang support, nga inyong ginapang tabangan, nga inyong ginapaglaban. For 30 years, nakipaglaban siya sa mga drug addicts. And when he became the PNP chief sa panahon ni Tatay Digong, gitabangan niya ang country, the Philippines, nga ma-free from drugs. And karon nakafocus ka ng mga EJK. Ahaman imong proof nga naagyo EJK nga nahitabo, na ba'y final court decision claiming or ruling nga EJK gyud ang mga panghitabo? Wala pa, di ba? Process siya. Presumed innocent pa siya. Okay? Now, Janine, ni-graduate man unta ka sa Ateneo de Manila University, pero ang imong eskwelahan, European Studies. So, ikaw siguro ang di Filipino. Kaya nganong European Studies man? International business pa yun. Ganun dili Filipino studies, di ba? So kung i-compare mo ni Bato, si Bato ni-graduate sa PMA and at the same time, Masters of Public Administration and nag-doctorate degree po siya o Development Administration for the Philippines. Kaya Filipino si Bato. So before ka mo chika-chika about being Filipino or not, tarong-tarong nga sa siguro, unsa imong contribution sa country? Tax? Kami man tanan, ginatax man pud mi. Kita tanan, ginatax man tadi raman ikaw. Nakapabor lang nga artista ka. Pero Janine, ingani ha, before ka mag-talk about politics, before nimo question nun si Bato de la Rosa, make sure siguro nga maayo na ka mo drama. Wa ba kay angay mo hilak-hilak. Dahil tarong-tarungan sa siguro na imong eyebags nga baga kaayo, okay? Bye.